We're gonna be working on two texts today, Mark 16 saka John 20. So if you wanna put a marker on it, para madali lang ma-flip ang title ng Bible study natin yan na, kung nabanhaw hi Jesus, ano man ang impact niya imo kinabuhi. Okay? So manindugan na kita mag-pray. Panginoon, salamat po at nagkatirok muli kami dito ngayon para pag-aralan ng salita nyo. Thank you, Lord Jesus, for your resurrection. At dahil dito po, Lord, nabuhay ka, may pag-asa kami. May bagong buhay at may assurance kami ng langit. Tulungan mo po kami maintindihan, hindi lang sa isip, kundi sa puso, kung paano binabago ng inyong pagkabuhay muli ang buhay namin araw-araw. And also, Holy Spirit, gabayan mo kami ngayon. Open our hearts, our minds, and help us live out what we learn. Salamat, Lord, dahil po sa inyo, tanggap kami ng Ama. May power kami at may future kami sa inyo. We give you all the glory today. In Jesus' name we pray. Amen. You may all be seated. Good afternoon, Mano. Okay, just recently, we lost a good friend, Ayet. Some of you know him. You know, he was our panday here, and it was shocking. Bagang diri tinuod, pero it happened. Actually, we were following the ambulance to the hospital. In denial pa ako. I was still hoping the rescuers were working on him, and then when we get there, Ayet would be up and running again. Pero it did not happen that way. You know, umabot kami sa hospital. I was signaled by my cousin, Susie. She's a resident dentist sa Sistomiasis Hospital. And she signaled me na wala na. Ayet was dead on arrival. Ma-realize mo yung taong lagi mong kasama-sama, wala na. Diba? Diri mo na mga kaistorya, hindi ka na makakapagplano ng mga projects nyo. And talagang napilayan ako up to now. You know? Hindi mo na madudungog itiya boses. Biglang may nagbago sa kinabuhi ko. Parang some sort of my world somehow collapsed because I was relying a lot on Ayet. You know? Sugad gihap ini ang na-feel ng mga disciples 2,000 years ago. Okay? Nakita na mismo kung paano pinatay si Jesus, ang Savior nila, ang Lord nila, ang Master nila. Nakita nila lahat ito, pinanuod nila lahat. Nakita nila yung sundalo na sinaksak si Jesus sa tagiliran niya. At lumabas ang dugo at tubig, ibig sabihin, tapos na good. Patay na talaga siya. Hindi man lang sila nakapagpaalam, bigla siyang nawala sa kanila. Siguro sa isip nila, ay waray na, tapos na good kita. You know, all our hopes are gone. Parang naisip nila na nag-fail si Jesus. May the story sa Gospel of Luke. If you want to turn there, Luke 24:13-35. May duha nga disciples naglalakad hira papuntang Emmaus. Or how do you say it? Emmaus. May nakasabayan sila. Hindi nila alam si Jesus na pala ang kausap nila. Okay, tinanong sila ni Jesus, "Hey guys, what's up? What's up with the sad faces?" Parang ganun ba? Ano bang nangyayari? At malungkot kayo. So, gikwento nila kan Jesus ang mga nahitabo just a few hours ago. Ano po, all people pagod? Si Jesus pa talaga na giniistoryahan nila. Sira nila, umaasa sana kami na siya magliligtas sa amin. Notice, past tense din ha, umaasa kami. Umaasa kami. Ibig sabihin, wala na silang pag-asa. Di ba? Pero before this event happened, ang ganda ng takbo ng lahat. John 12:12-15,
Nakita niyo ito, si Jesus pumasok sa Jerusalem, sakay ng donkey. Nilatagan siya ng palm branches. Oh, by the way, just the other day, I saw people walking towards the church. May dara nila na palaspas. Oo, parang ganun. Ganun rin. Tumisigaw siya ng Hosanna, Hosanna! Okay, they were happy. Pero after nito, the same people who were yelling, Hosanna, Hosanna, sila rin yung nagsabing, crucify Him, crucify Him. Diba? Para sa disciples, finally, amo na gud ini ang Messiah. Pero nag-iba ang lahat. Sa upper room, nagkaroon ng betrayal. Isa sa kanila, si Judas Iscariot ang nagtaksil, nagtraidor. Simon Peter naman, nag-deny kay Jesus. Kung natatandaan nyo ito, nabasa nyo na ito sa Gospel of Luke 22:44 sa Garden of Gethsemane. Nakita nila si Jesus dito crying out to the Father and literally sweating blood. What? Ano kuya? He was sweating blood. Nangyayari ito daw kapag ang isang tao sobrang stress or anxiety or may anxiety. Mga medical student dila, it's a rare medical condition called hematidrosis. Let me spell that, Hematidrosis. Hematidrosis. Ang nangyayari dyan, ang tiny blood vessels, capillaries, sa sweat glands, pumuputok. Nahahalo ang dugo sa pawis, then lumalabas na parang pawis na may dugo. Yung stress level ni Jesus dito, lampas sa normal adto. Okay? Kaya kayo dyan. Okay? Nabaga nakaka-experience ng stress or anxiety, hinay-hinay lang ka mo. Baka kayo himatayin. Okay? Be careful. Take care of yourselves. Last week, hatong Bible study, nakita natin yung pinagdaanan ni Jesus. There is a lot of physical pain, plus emotional and spiritual burden pagod. Pero He endured it all para sa atin. Nabalik tayo sa premise natin. Ang mga disciples, urupod nila kay Jesus. Marami nang sinasabi si Jesus, kasama nila lagi si Jesus Christ dito. Nagsasalita siya sa tungkol sa mission niya. Pero wala pa din talaga nila mag-get yung purpose ni Jesus. Na ipinanganak si Jesus para mamatay, para bayaran ang kasalanan natin. Nga ini nga tanan, planado ng Diyos ini. Later on, nung nasa langit na si Jesus, siring ni San Pedro sa Acts of the Apostles, and finally, chapter 2 niya, Acts of the Apostles, lahat ng ito, planado ng Diyos. So finally this time, na-get na good nira, it purpose or mission ni Jesus Christ dinhi. Diri adto aksidente, hindi rin yun pagkakamali. Yung crucifixion, yung resurrection, lahat adto plano ng Diyos. At ito pa, may plano din ang Diyos para sa buhay natin. Minsan may nangyayari sa buhay natin na di rin natin nasasabtan, naiintindihan. Yung nawalan ka ng mahal sa buhay, may masamang balita galing sa doktor, may biglang problema na umabot, mapapatanong ka talaga, Lord, nasaan ka? Kay JV, Lord, where art thou? Mga Gen Z, where na you? Di ba? Ito ang sagot. Nandyan lang siya. At may plano siya at purpose sa buhay mo. Ako nga, I have all these things na I want to ask God. Pero I'm sure once I get to heaven, Lord, sige na, gets ko na.
Di na ako magbabother sa kanya pag nakita mo ang paradise rin ni Jesus Christ. Paradise. Di rin na ako magpapakiana pa. Okay na sa akin, Lord. Nakita ko nito. I'm here. I'm happy. I'm not going back. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo ito. May plano ang Diyos para haaton nga tanan. At maganda or maupay ang ending na ito. Kayang gawin ng Diyos ito. Yung ending mo ngayon, gagawin niyang bagong simula. In the words of Pastor Greg Laurie, a new beginning. Radio program niya ito. At yan ang nangyari sa mga disciples. Last time, we studied about ano ibig sabihin ng kamatayan ni Jesus para sa iyo. And then this time, today, ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay muli ni Jesus para sa iyo. So today, now we're gonna read Mark 16, 1 to 8. So if you wanna open your Bible there, Mark 16, 1 to 8. Let's start from verse 1. Pagkatapos ng Sabat, bumili ng mabangong langis si Mary Magdalene, si Mary na nanay ni James at si Salome para ilagay yun sa katawan ni Jesus. Kinamagahan, pagsikat ng araw, nagpunta sila sa libingan ni Jesus. Habang naglalakad sila papunta sa libingan, pinag-uusapan nila kung sino ang mag-aalis ng batong nakatakip sa entrance ng libingan. Pero sa pagdating nila doon, nakita nilang naalis na ang napakalaking bato. Verse 5, pagpasok nila sa loob ng libingan, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng puting robe na nakuupo sa may bandang kanan ng libingan. Kinakabahan sila. Pero sabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth, yung pinako sa krus. Wala siya dito. Binuhay na siya ng Diyos. Ayan. Tingnan niyo yung lugar kung saan nilagay ang bangkay niya. Verse 7, sabihin niyo sa mga disciples niyo at kay Peter, mauuna na siya sa inyo sa Galilee. Makikita niyo si Jesus doon gaya ng sinabi niyo sa inyo. Tumakbo palabas ng libingan at 3 babae na sobrang nalilito at nanginginig pa. Hindi na din nila nasabi kahit kanino ang nangyari dahil sa sobrang takot. Dito magsisimula ang pagbabago. From takot to pag-asa. From ending to a new beginning. So kung nabanhaw si Jesus, anuman ang impact niya imo kinabuhi. So we're gonna study 6 simple truths kung paano binago ng resurrection ni Jesus ang buhay natin. So number 1, ang pagkabuhay muli ni Jesus, ang assurance ko na tanggap ako ng Diyos. Okay? In English, the resurrection of Jesus assures me that I am accepted by God. Siring ni San Pablo sa Romans 4:25, dahil sa mga kasalanan natin, kaya siya pinapatay at binuhay siya parang gawing tayong matuwid sa harap ng Diyos. Okay? Alam nyo, minsan ganito kasi iniisip ng tao, even Christians, kailangan ko muna magbago, kailangan kong gumawa ng mabuti para mahalin ako ng Diyos. That's wrong. Mali yun. Hindi mo kailangan paghirapan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo kailangan i-earn ang acceptance niya. Ang totoo, mahal ka ng Diyos kahit ano ka pa man ngayon. Tanggap ka niya because of Jesus. Waray ka karawata, kay buutan ka, perfect ka, kundi dahil nabuhay si Jesus para haaton. You are accepted and you are loved. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Number 2, ang pagkabuhay muli ni Jesus, ang assurance ko na may power ako para mamuhay bilang Kristiyano.
Si ring uli ni San Pablo, Romans 8:11, yung Spirit ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa patay, nasa inyo. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. At yung same power na yun, nagbibigay buhay sa inyo, yana. Ang pasabot ini, yung power na bumuhay kay Jesus, dinahaaton nga tanan. Kaya mga kapatid, di rin na kita obligado na sundin ang sin or kasalanan. Hindi ka na slave ng temptation, di rin ka na helpless. But there are still people who say, I tried Christianity once, but it did not work for me. Okay? I tried Christianity, pero it did not work for me. Sinubukan ko maging Kristiyano, pero hindi talaga nag-work sa akin. Pero ang totoo, this even provocative, mga kapatid, ganito yan. Hindi makuri maging Kristiyano. Okay? It is impossible though without the help of the Spirit of God. Darating ka sa point na amin ka, Lord, diri ko talaga kaya. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kayang sundin lahat. Hindi ko kayang labanan yung tukso. At tama yun, kasi hindi mo talaga kaya sa sarili mong lakas. Kailangan mo ng power na mas malakas kaysa iyo. At yun ang Holy Spirit. Siring ni Jesus, without me, you can't do nothing. Siring ni San Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kids, memorize that. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya tandaan nyo ito. Waray kasalanan, waray bad habit, waray addiction na dapat mag-control pa sa buhay mo. The resurrection of Jesus assures me I have all the power I need to live the Christian life. Now, let's work on number 3. Ang pagkabuhay muli ni Jesus, ang assurance ko na mabubuhay din ako magpakailanman sa langit. It assures me that I too will live forever in heaven. Kitaan niyo ini. Death died when Christ rose. I said this last week. Death died when Christ rose. Dahil nabuhay siya, mabubuhay din ako, kayo, tayo. Dahil namatay siya, I will never die. Okay? I hope I didn't confuse you, kids. Alright? Listen, kids. Ayaw ka mo malito dito, ha? Hindi ibig sabihin nito na ang tao di rin na mamamatay physically. Okay? Mamamatay pa rin ang katawan natin. Okay? Ang pasabot ini, I will never die, hindi ka na mamamatay spiritually. Ang katawang lupa natin, ito'y mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka na mahihiwalay sa Diyos. Diri ka na mapupunta sa eternal separation, which is hell. May eternal life ka na kay Jesus. So like what we studied last week, ang kamatayan is not the end for a Christian. Ang kamatayan, entrance la ini for our new life. Okay? Kaya, nung mamatay si Jesus at nabuhay muli, tinalo na niya ang kamatayan. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:54-55, natalo na ang kamatayan, kompleto na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang tagumpay mo? Nasaan o kamatayan ang kamandag mo?
Ibig sabihin, inalis na ni Jesus ang takot sa kamatayan. Siya ang sumalo ng sakit nito para sa iyo. Kaya, tandaan natin, ang libingan hindi daan papunta sa death. Daan ito papunta sa buhay. Guys, the moment we take our last breath here on earth, we take our first breath in heaven. Okay? The moment we take our last breath here on earth, we take our first breath in heaven. Kaya, because of the death and resurrection ni Jesus from the dead, I do not have to be afraid of dying. Sabi nga ni San Pablo ulit sa 1 Corinthians 15:20, binuhay si Christ galing sa kamatayan. At dahil dito, sigurado tayong bubuhayan din ng mga namatay, ang mga namatay. And so this is the great hope that we all have right now. Number 4. Ang pagpabuhay muli ni Jesus, ang assurance ko na magkakaroon din ako ng bagong katawan katulad ng Kanya. Oh, this is what I like. Bagong katawan. Medyo kailangan ko talaga ng bagong katawan, guys. Pero may naton dapat klaruhin din Kay may damang good iba na nato na may resurrection. There will be a resurrection. But natuuhira na waray na kita lawas after that. Okay? Bagan, kilala niyo si Casper? Alam niyo si Casper? Ini na mapagtuon nila, bagan magiging Casper na kita. Okay? Mga friendly ghost, mumu, bagan sugad. Okay? We're not gonna be like that. And also kids, we're not gonna become angels. Ang angels created being ng Diyos yan. Tayo were created in the image of God. So dapat maintindihan niyo yan. Kasi sa kultura natin, nakikita nila pagkamatay tayo, oy, ato nahiya, anghel nahiya yan na. Diri itong biblical. Ang tinuod, we are created in the image of God. Okay? Wrong iton. Diri gyap kita magiging Casper-like. So gaditon. Mabuhat unta ako zombie-like, pero sa matatakot na kayo. So, ikaw pa rin yan. Pero bagong version. Bagan sugadini. Okay? Arlene, version 2.0. Alright? So, nagiget nyo na. Okay? No, actually, that's what's gonna happen. It's gonna be a new version of you. Okay? Ire-resurrect ka ng Diyos ang katawan mo. Lahat ng namatay na may faith kay Jesus, bubuhayin niya ulit. Pero, amoy nit maganda. Mas better version ka na. Walang sakit, no more pains, no more problems. Diba? Siring ni Job, Job 19:26, sa sarili kong katawan, makikita ko ang Diyos. After my body has decayed, yet in my body, I will see God. Ibig sabihin, real body pagod pa rin. At ang best example nito, si Jesus mismo. Di ba? Namatay siya. Nabuhay siya ulit. Ang tanong, siya pa rin ba yun? Yes! Okay? May connection pa ba sa dating katawan niya? Yes! May marks na ng crucifixion, di ba? What did he tell Thomas? Check out the wound that I have on my side. Mga butas sa kamay ko. So it's still Jesus Christ. Pero iba na rin. Although he had a resurrected body,
Nakakakain siya, ha? Nakakausap siya. Totoong katawan, pero resurrected body. Alangan kung spirit led to hiya, di ba? Di ba, you read a story where the disciples were fishing and then they saw Jesus nasa baybayon niya, nagluluto siya, preparing breakfast for them. Tinawag niya, boys, pwede ka mo, mag-breakfast na kita. So they were gathered around Jesus Christ. Alam nga naman, kumakain si Jesus, kundi riyan tutunay na body. Makikita mo yun, hindi man Casper-like, mahuhulog yung isda sa loob ng tiyan niya. Sugad. Diba? Kung transparent si Jesus Christ, that's what they're gonna see. Pero it was a resurrected body. Okay? O kita gihap, we will have a new body one day as well. So diri kita magiging si Casper, diri kita magiging angels. We will have new bodies, but a perfect version of you. Okay? I expect that really. I'm really hoping for that. Number 5. Let's work on number 5. Dahil sa pagkabuhay muli ni Jesus, magkikita-kita ulit tayo ng mga mahal natin sa buhay. Okay? Magkikita ulit tayo ng mga mahal natin sa buhay. Have you guys experienced this? You're talking on the phone with somebody, nakakausap niya sila, bigla lang naputol. Napapaisip ka tuloy, ano? Kaya nasabi ko, kaya maano na utod man, tamang storya. Diba? Ganon din sa buhay. Kapag may mahal tayo na namatay, parang naputol lang yung usapan. Hindi natapos, hindi na natin sila makakausap ulit. Yes, initially, masakit. Okay? Maski sino man sa atin mamatayan, lalo na very close sa atin, it hurts, man. Okay? Pero ito ang good news. Dahil nabuhay si Jesus, hindi permanente yung goodbye. Magpapatuloy ulit yung relasyon, makakausap mo ulit sila. Parang ganito, baga na-pause lang yung usapan niyo. Di ba? Kasi nung nabuhay si Jesus, nakilala pa rin siya ng mga disciples niya. Di ba? So may connection pa rin. There is still that relationship. At ganun din mangyayari sa atin. Makikita natin ulit ang mga mahal natin sa buhay, yung nauna na sa langit. At hindi lang yun, ha? May maabot na time. Possibly this generation, I'm really hoping, Lord, this is us. You know, there is a generation na hindi mamamatay. Kids, if this is the first time you heard about this, listen. May henerasyon na hindi mamamatay. Bigla na lang, in a twinkling of an eye, sabi sa Bible. Okay? Science says, a normal blink of an eye is about 0.3 or 0.4 seconds. Pero ang twinkling mas mabilis pa. Scientists estimate this as a few milliseconds, mga around 0.001 seconds or less. Sige nga, mag-beautiful eyes na kayo. Tingnan natin kung mabilis. See that? So see, in a twinkling of an eye. Sige daw, beautiful eyes. Waray na yung Juan Carlin, ha? Natanggal na. So in a split second, ha? Sa isang iglap, dadalhin tayo sa presensya ng Diyos. Minsan, gintatawag ini na rapture. Makakasama natin si Jesus at makakasama natin yung mga nauna na sa atin. Siring ni San Pablo sa 1 Thessalonians 4:14-17, yung mga namatay na kay Jesus, unang bubuhayin. Tapos tayo na buhay pa, sasama sa kanila para salubungin si Lord at kasama na natin siya forever
at ang mga mahal mo sa buhay. So, dahil sa ginawa ni Jesus, tanggap ka ng Diyos, may power ka mamuhay bilang Christian. May heaven kang pupuntahan, makikita mo ulit ang mga mahal mo sa buhay, magkakaroon ka ng bagong katawan or lawas. And it could happen right now. It could happen anytime. You know, habang kumakain tayo, some will be taken, some will be left behind. Di ba? All will be taken. That will be the better part. Di ba? Hindi ka pa nakakalunok na, oops! Oh Lord, what am I doing up here? Hindi ko pa, pantulak ko, naiwan ko. Kaya guys, hindi permanente ang separation. May grand reunion na darating, all of this dahil kay Jesus. Number 6, last. Ano ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus para sa iyo? Dahil namatay at nabuhay si Jesus, need natin na i-share hiya. Okay? Sa Mark 16:15, siringdida, go into all the world and preach the gospel to everyone. Pumunta kayo sa lahat ng sulok ng mundo at i-preach nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Then sa verse 20, nagpunta nga mga disciples kahit saan at tinulungan sila ni Lord habang nagsishare sila. Ito ang tinatawag na Great Commission. Okay? Makikita rin ito sa Gospel of Matthew 28:19-20. Go and make disciples, turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng sinabi ko. Kids, this is a command. Okay? Command ito or utos ini ni God ha aton. Diri ini the great suggestion. Okay? Hindi sinabi niya Jesus kung gusto mo lang. Wala magsaring pag may time ka, butangan ang cellphone. Okay? Or kung waray ka date later. Mga sugat. Inutusan tayo ni Jesus mag-share ng gospel. Mag-disciple ng tao. Ang ibig sabihin ng gospel, simple la. I made it simple para maintindihan nyo talaga na maigi. Ang gospel, nasiring mahal ka ng Diyos, pero hiwalay ka sa Kanya dahil sa kasalanan. Namatay si Jesus para sa kasalanan mo at nabuhay siya muli. Kung magsisi ka at maniwala ka sa Kanya, sigurado kang pupunta sa langit. Amo iton ang gospel. Okay? Very simple. Ano naman ibig sabihin ng make disciples? Tulungan mo ang tao to walk with God. Lumago haiya faith and to follow Jesus Christ. Hindi rin lang ini trabaho namon ni Brother Rosmer, ha? Hindi ito, iyon na lang itong kuya sa mga leaders na ito. Diri, ha? Ang kaman ni Jesus para aton nga tanan, estudyante ka man, negosyante, nanay, tatay, kahit sino ka pa. Lahat kita may misyon. Jesus did the heavy lifting already for us. Okay? Hiniguti ay la. Pero kuya, bangin padara nyo kami Iran? Okay, mapuri man dito. Burakay na lang kuya, Burakay. Kaya damong tao, siton. Mas maupay ko na Burakay. Diba? Damong tao, damo kugad ba sishiran? No, guys. Sugat ini, hindi kailangan lumayo ka pa. Tumabuk ka lang hadalan. Let's say kan Helen, ito era Helen. Tumabuk ka lang, ito ka na barangay hall niyo. Damong tao dito. At ito'y madam. So tumabok ka lang, tumawid ka lang ng kalye, mission field na yan.
Okay? Imo mga bugto, mga cousins, auntie, uncle, that's your mission field. Mangapit bahay ka lang, mission field na ito. Instead na maritisan, gawin mong evangelism. Okay, let's wrap these things up. Ano uli ang gospel? Ang good news about Jesus? Kasalanan mo, binayaran ni Jesus, maniwala ka, ligtas ka. At baka ikaw mismo yan na. Maybe some of us, I'm sure, I'm hoping na all of us here are saved. Pero kung hindi ka sure kung saved ka, hindi ka sure kung forgiven ka na, hindi ka sure kung pupunta ka sa langit. Yung dalawang disciples papuntang Emmaus, hindi nila alam si Jesus na pala kasama nila. Sa bahay nila, sabi nila, stay with us. Ayaw ng palakto ni Jesus. Here's the point. Jesus, diri hiya magpipirit sa buhay mo. Did I say it right? Hindi niya pipilitin sarili niya sa inyo. Kung ayaw mo, hindi siya papasok. Pero kung gusto mo, excited hiya pumasok sa kinabuhi mo. Gusto kanyang iligtas, gusto niyang baguhin ang buhay mo, gusto kanyang palayain sa kasalanan, gusto kanyang bigyan ng assurance ng langit. Pero kailangan mong gawin ito. Imbitahan mo siya. Ganun lang. Kaya sabi ni Jesus, I stand at the door and knock. Kung pagbubuksan mo ako, papasok ako. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, if some of us here still not sure, right there while you're seated, pattern a prayer like this. Lord Jesus, alam ko na ako ay makasalanan, pero naniniwala ako na ikaw ang Savior na namatay para sa akin at nabuhay muli. Pumasok ka sa buhay ko ngayon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Gusto kong makasama ka sa langit balang araw. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. In Jesus' name, Amen. Just that simple. Okay? So sige, let's close this Bible study. Mag-pray-anay kita. Panginoon, salamat po muli dahil namatay ka at nabuhay para sa amin. Dahil sa inyo po, may pag-asa kami, may bagong buhay at may langit na naghihintay. Tulungan mo po kami lahat dito na mamuhay para sa iyo at i-share ang mabuting balita sa iba. All this we pray in the name of your risen Son, Jesus Christ. Amen. Okay?